Hello, what's up mga ka-farm boys? Doc Bench once again ang inyong farm service, and today another question ang babasahin natin mula sa ating ka-farm boy dyan sa Pilipinas na si Buboy Rubab. Sabi niya, good day Doc, tanong ko lang po kung practice din po ba sa commercial farms dyan sa abroad na binabantayan ang inahin sa tuwing manganganak lalo na sa gabi at sa madaling araw. Ayan, so common kasi sa atin dyan guys sa Pilipinas yung 3 shifting or yung tagwa 8 oras para makomplete yung buong 24 hours na merong nagbabantay sa mga nanganak nating inahin. Meron ding ang practice ay dalawang grupo, pang umaga at pang gabi. So dito guys sa amin, ang practice namin ay majority ng workers sa umaga at merong lang nagjo-duty ng panggabi mula alas 6 hanggang around alas 8 or alas 9 ng gabi. Okay, para lang mabantayan yung tuloy-tuloy na panganganak nung mga nanganak ng umaga. Okay? So yung oras na from let's say alas 8 hanggang the next day, walang nagjo-duty dun guys. Okay? So ngayon, paano nangyari yon? Masagutin muna natin yung tanong na kailan ba mas maraming nanganganak? Sa umaga ba o sa gabi? Ayun. So alam to ng mga lahat ng nagbababoy, lalo na dun sa mga malalaking farm. Majority ng nanganganak ay sa umaga kasi yung breeding natin ay sa umaga din ginagawa. Okay? So kung nagbe-breed kayo guys ng hapon, diyan kayo makakaroon ng experience na maraming baboy din ang nanganganak ng gabi. Okay? So kami dito kasi alas 7 ng umaga, dun lang ang breeding. Sa hapon wala na. Okay, so karamihan dun, pag nanganak na sila after 114 or 115 days, umaga din yun sila magsisianakan. Merong mga anak ng gabi at meron, siguro let's say 25% ng isang grupo gabi. So ngayon guys, anong ginagawa natin dun? Kasi nga, di ba, sinabi natin na dito sa amin, walang nagjo-duty ng yung peak ng gabi. So anong ginagawa? Dito kasi guys, nakasalalay yan sa abilidad ng mga farrowing technician. Kung ito bang baboy na ito ay kailangan ng i-induce or hindi pa. Mapipredict mo kasi guys kung anong oras siya manganganak. Depende sa pagtingin mo sa baboy. Okay? Merong baboy dyan na pag lumalabas na yung gatas, magbilang ka ng 2 to 3 hours, manganganak na yan. Meron din dyan na due to farrow na ngayon, pero nakikita mo na alam mong it takes mga 1 araw, 2 araw pa. Okay? So, ang ginagawa doon guys, kasama yung mga expected natin na mga anak ng gabi, ay ini-induce natin yon gamit ang synthetic hormone. So, ang ginagamit namin ay prostaglandin. Okay, yung brand na ginagamit namin dito ay Estromate. Estromate, baka naman. So, ang effect nun guys, 24 to 26 hours. Doon sila mga anak. Okay, so kung nagbigay ka ng alas 7, the next day na alas 7, magsisianakan sila. And onwards na yan. So aside sa madiktahan natin guys yung oras ng kanilang panganak, marami pang rason kung bakit ini-induce natin. Okay? So i-relate na natin dyan guys yung pag-induce ng mga baboy na gilt, first parity, tapos yung matatanda na natin na parity, yung around 7, 8, 9. Kung meron kayong mga ganyang parity dyan sa farm nyo, yan yung usually binibigyan namin ng hormones. Kasi sila yung, kung titingnan natin sa mortality charts ng pre-weaning or sa farrowing, andyan makikita yung pinakamadaming bilang ng stillbirth. Okay? So sa mga first timer, mga gilts, tapos yung mga first parity, kasi yan medyo masisikip po yan guys. Merong mga chances na nanganganak ang baboy ng malalaki. So kung nanganak siya ng gabi, walang nagbabantay, naglibor na siya, nahirapan, naharangan niya yung puwerta ng baboy, hindi niya makakadaan yung ibang mga piglets na nakasunod. So mamamatay sila doon within the next 8 hours. Patay sila dyan. So kinabukasan, makikita mo tambak doon sa likod ng baboy. Puro patay pero magaganda. Okay, ganun din yun guys doon sa mga higher parity na, yung matatanda na, 7, 8, 9 usually. So sila yung mga contributor talaga ng mga stillbirth. Okay, bakit? Kasi mahihina na guys yung mga reproductive tract nila. Yung kanilang uterus hindi na ganong kalakas mag-contract kapag ka nagpupush ng mga piglets. Kumpara dun sa mga nasa gitna, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. Pero pag behind that, kailangan nyo nang i-induce or bantayan talaga. Kung hindi nyo i-induce, bantayan 24/7. Ayan. So all in all guys, kung titingnan natin, meron tayong 4 na purpose kung bakit nag-i-induce tayo ng mga nanganganak or mga inahin nating nanganganak sa farrowing. Number 1, yung working time ng mga tao natin. So kung majority sa umaga lang nagtatrabaho, so less sa gabi, ibig sabihin makaka-lessen ka dun sa pasahod. Kasi kung 3 shifting ka,
So madaming tao yan, madaming oras ng trabaho, tapos meron pang night differential, di ba? So on and so forth. So mas magastos yun. Mas makaka-listen ka kung mag-induce ka na lang para umaga na lang sila lahat. Okay, number 2 ay yung madiktahan natin ang panganganak ng sow natin. Okay, kung gusto natin puro lang sila umaga manganganak. Okay, so number 3, ito yung matulungan natin yung mga posible na sow natin na pag nanganak ay mahihirapan siya. Ang ginagawa doon, kung binigyan mo sila, in-induce mo siya ng prostaglandin, tapos hindi pa rin, nakikita mo na hihirapan pa rin siya, tinutulungan yan guys, bibigyan natin ng oxytocin. Okay? Doon papasok si oxytocin. Na-discuss natin sa ibang topic. So hanapin nyo na lang dyan. So oxytocin ang ginagamit. Okay? Pang-apat, ito na yung para malisin natin yung pre-weaning mortality. Especially yung stillbirth natin. Okay, kung saan dun sa mga bata at matatanda nakikita. Okay, so yan lang guys ang ating topic ngayon. Sana may natutunan kayo. Okay, I see you on the next one. Thank you for watching.